Tara, sa vlog na ito ay papasyalin natin itong isa sa mga pinakamagandang ecotourism spot probably sa Pilipinas na matatagpuan dito po sa Metro Manila, which is itong Las Piñas Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area or LPPCHEA, or popularly known as Las Piñas Parañaque Wetland Park. Let's explore this beautiful nature-loving place here at Joms with Joms. Species of bird. Apo. Tapos yung ano doon, Pertusebris migratory bird. So Ah, ang migration season natin is starting from September Apo. hanggang April yun. So Hanggang kapag taglamig na sa kanila or tag-yellow, kasi ano na, may possibility na mamatay sila doon. Apo. Nag-migrate din sila doon sa mga tropical area. Apo. So, Gaya po dito, no? ito yung Opo. magiging stopover nila. Opo. So bago sila punta ulit na sa ibang lugar. Opo. So gumagamit sila, may ano sila, may imaginary way na pag-migrate nila. Apo. So gumagamit sila ng East Asian Australasian Climate Report. So, meron. So ito pala yung mga ibon na pumupunta dito. Ang iba dyan is resident, ang iba is migratory. Opo. So far, may mga ibon po ba ngayon? Ngayon is, and wala lang migration, pero makikita natin dito yung mga resident bird na. Mga resident lang. So meron din tayong mga vulnerable species. Opo. Clear treated species. So yung flagship ng LPP, yung Philippine duck. So endemic lang siya dito sa Pilipinas. So, Apo. dito lang siya makikita sa Pilipinas. Apo. Pero meron ding mga ganito ngayon, yung Philippine duck. Yun yung pinaka, mahirap hanapin dito. Yun lang po, no? Medyo inaayos pa namin yung habitat nila. Opo. Yung dahilan kung bakit paunti-unti yung Opo. Tapos ito naman po yung yung kabuang mapa. Mapa natin. So, Ayun. Meron tayong dalawang interconnected two island. Apo. So yung unang island kung saan nandito tayo. Apo. Sa part na yun. Part siya ng Las Piñas. Apo. Ito Las Piñas. Tapos doon naman sa Freedom Island, part naman siya ng Parañaque, ayun. Kaya pala Las Piñas, Parañaque. Opo, ayun. Ayun nga, yung Long Island, haba siya. Kaya siya Ah. tinawag na Long Island. Opo. So yung Freedom naman natin, tinawag naman siyang Freedom Island kasi before siya naging protected area, naging LPPWP, naging muna siyang tirahan ng mga tao. Opo. So malayong nakatira yung mga tao dyan. Opo. So mayroon tayong makikita mga pond, yung mga structure na naiwan ng mga dating nakatira. Opo. At yung mga puno din na naiwan nila. Opo. So ito is, sabi ko, medyo hindi na siya updated. Opo. Kasi may mga nakikita, nagagawa kasi, nag-ano po kasi kami, nagsasagawa kami ng bird monitoring, AIB, yan. Kasi mga migratory bird yung ibon natin. So Apo. may possibility na may dala silang sakit Opo. na pwede makahawa sa tao o sa mga hayop dito. Opo. So nagsasagawa kami ng AIB. So talaga, buhay namin yung ibon. Ayun. Tapos isasort natin siya. Susukatan. So ito po pala yung mga activities nyo. Ayun, ang gaganda nga po eh. Talagang
Nakaka-enjoy nga po. 2004. So may isang grupo, yung mga Wild Bird Club of the Philippines. Sila yung mahilig bird watching, Apo. magkanda ko yung mga bird enthusiasts. So sila, doon sa may ating Freedom Island. Apo, Freedom Doon nila Island. nakita, Ayun. sa may bulungan doon sa Apo. side, doon sila nakakita, Apo. papunta dito, na madaming malayong lumilipad ng mga ibon. Opo. So dahil doon, pumunta sila or dinulog nila sa DEA ng NCI. Opo. At nagawa sila ng AIB, Asian Water Bird Census. Opo. So sa nakita nila, napansin nila na may mga ibon, madaming mga ibon, Opo. tapos may mga presence ng Philippine duck, Opo. meron din Chinese egret. Dahil doon, noong 2007, siya yung naging first critical habitat through presidential proclamation. Po yun po. Nakapasa siya dahil doon sa mga vulnerable species Opo. na nakita dito sa site during Asian Water Bird Census natin. Opo. So dahil doon, patuloy-tuloy pa rin yung ano nila. So nakalakad na sila ng data. Dito naman tayo, na-recognize naman tayo bilang isang Ramsar site. Ano po ba ibig sabihin itong Ramsar site po? Yan po, yung Ramsar site po, ano po sila? Isang ano sila, lugar yan yung Ramsar. Lugar siya sa patay. Apo. So bali yung Ramsar Convention. Opo. Parang ano din, parang UN din po, no? Kasi ano po international po eh. International. So high tide siya eh, kaya hindi mo makikita yung pagkap niya na Opo. Opo. tinatawag na yung mangroves. Then naroon din tayo ano naman siya, native beach type species. Opo. Ago yung pangalan. Ago. Nabubuhay siya dun sa mga mabubuhanging area. Apo. And yun nga, sa tabi baybayong dagat. So ito naman po kuya yung bamboo setum, no? Oo nga, no? Para ka nang nasa... So kung mapapansin mo, yung mga bamboo natin dyan, Opo. medyo payat siya. Bakit po? Hindi masyado siyang malalaki. So yung habitat talaga ng bamboo is doon sa mga fresh water Opo. or mga sapa. Opo. So nag-hold din sila ng erosion ng lupa. Opo. So yun yung pinaka-habitat niya sa fresh water. Opo. And yun nga, dito sa site is coastal area siya. Opo. So hindi niya habitat. So medyo hindi siya masyadong lumalaki. Yan. So nilagay lang siya dito, yan nga, para ma-explain sa tao kung ano yung use niya, yung purpose niya, and yun, mapakita sa tao. Opo. So, Sa probinsya po namin, marami ding mga bamboo dun eh. Mga ganyan din po siguro. Tapos ginagawa nilang pang tayo ng mga kubo-kubo. kubo, yan, kulungan, Opo. yan, sa mga bangka. So meron tayong mga eatable na yung shod nila. Opo. Yung shod, yan, mga eatable yun, yung ginagawang lumpiang sariwa. Yan, Opo. Ayun nga. pinangbabakod, fence. Yan. Opo. Landscaping, mga ornamental. Opo, mga... Pink bamboo, pero hindi naman siya pink. Opo. So yung pink bamboo kasi, kaya Ba't po siya tinawag na pink? bamboo? Kasi yung bagong tubo niya, Opo. kapag nasisikatan ng araw. Ito po ba yun, siya, yung pink napipink bamboo? siya, Yan, so ornamental pwede siya. Opo. So ito po yung, ano nga po ito? Black Black bamboo? bamboo. Opo. So yun yung ginagamit na yan, pang handicraft, furniture, saka yung pang musical instrument. Oo nga. Maganda ang tunog, maganda to pag pag tinunog talaga siya or gamiting instrument. So ito naman po yung papunta ng Freedom Island. Freedom Island na siya. Ito po mga basures, galing po ito sa mga coastal cleanup. Ano pong ginagawa dyan pag after po ng Pick up yun ng Paranaque. Troyes. Apo. Then pag yung mga series of coastal cleanup po, yan, so ito po lahat yon. Opo. Tapos pinipick up na lang siya. Mga coastal cleanup. Saka yung mga hindi inaabot ng coastal cleanup na Apo. nililinis ng mga Bakawan warriors. Apo. O yung mga estero region natin. Apo. So, yung mga dinadala. Ayun. Ayun sila.
So ito yung part nitong Freedom Island. Ayan. So ito yon. So mula tayo, galing tayo doon. So medyo malayo-layo pa yung pupuntahan natin. So ngayon naman mga katropa, dito po tayo sa may visitors area or visitor center nitong LP Pichea o Las Piñas, Parañaque Wetland Park. So dyan tayo galing kanina. So yan yung Long Island. Tapos andito naman tayo sa may vicinity nitong Freedom Island. So makikita nyo, hanggang super peaceful, napakaganda and super relaxing nitong lugar na ito. So ngayon mga katropa, dito naman tayo sa may Freedom Island. So ito yung way papasok dun sa Freedom Island. So tara. So ito yung isa sa mga bird watching station nila. So ito kasing Las Piñas Parañaque Wetland Park ay dinarayo for bird watching, especially yung mga migratory birds na kung saan marami kang iba't ibang makikitang klase ng mga ibon, usually galing ibang bansa ang pupunta dito. So yung bird season po kuya is mga ano nga pong buwan yon? Nag-start siya from September to April. From September to April po yung ano, Migration yung season. migration season ng mga ibon. Dami nagpapahinga dyan sa magilid. Pero hindi mo na siya mahalata. Parang nakacamouflage siya. Kaya pag pumunta kayo dito guys, super sarap mamasyal, super sarap mag-relaxing dito. Ito naman po kuya, ano naman pong mga puno ito? So itong part na to is beach forest na siya. Ah, So beach forest to. Itong bitaog na to is native beach type species siya. apa. So nabubuhay siya dun sa mga mabubuhay ng lupa, may bayong dagat. And yun nga, makikita nyo yung dahon niya. So mabisyo siya dun sa mga windbreaker. Apa. Isa yun sa mga... Kaya may pagka ano po may pagka oval, oblong po yung kanyang ano dahon. So ano po ito kuya? Yan. Kung alam mo yung sundot kulangot o yung coconut jam, Apa. so ito yung nagiging container niya. Pinaglalagyan yun. Apo. And yun nga. So yan tapos- po yung bunga nung ano, yung bitaog. Bitaog. Bunga Apo. ng bitaog. Apo. And yung oil nito is nilalagay din sa mga sugat. So, Kumbaga parang herbal. herbal din siya. Napapabilis niya yung paggaling ng sugat. Apo. Oh, So wow. yun sa mga ano. Yung mga puno natin is mayroong mga medicinal use Apo. na kilala na at ginagamit ng tao. Apo. So ito guys is puro mga puno ito ng bitaog. So yung nakita nyo kanina, yun yung bunga niya. Ano pong halaman ito? Ito is kamuning. Kamuning. Kaya pala tinawag na Kamuning Quezon City. So dito rin galing yung pangalan na kamuning doon sa Quezon City. Opo. So madaming kamuning doon. But ano pong purpose nitong Kamuning kuya? Yung kamuning is ginagamit sa pang landscape. Yung mga sineshape na puso, Opo. mga animals yan. Pwede siya. And yung ano niya, yung bulaklak niya is kasing amoy ng sampagita. Opo. Yung amoy niya. Kaso nga lang, yun nga, wala pang bulaklak siya. Wala pa. Pero for sure mabango ang bulaklak nito. Ano naman po ito kuya? Ito is bignay. Big So Nine. meron tayong dalawang bignay. Yung bignay kalabaw or bignay laki. And yung isa naman is bignay pugo. So siya yung ginagawang bignay wine. Opo. Oo. Ito siya. Mga bulaklak pa lang kasi. Kaya ano. So yan yung Big Nine.
Ito yung Bignay Pugo. Medyo maliliit lang yung Ah, ano niya. maliliit lang. Ano po bang kulay niyan pag pag Ang namulaklak? pinakauna niya, ang lalabas na bunga niya is green. Green, Pangalawa, magiging pula siya. pula, Pangatlo, yun yung violet. Dark violet. Ah, yun na po yung pinakaano niya. Yun yung ginagawang wine. Opo. Bignay wine, yan. Opo. Mayaman sa ano. Ay, antioxidant. Opo. Naglilinis ng katawan natin. So ito naman po kuya ay ang anonas. Tama po ba? Anonas po yan. Ayun. Ano po bang purpose nito kuya nitong anonas? Parang herbal plant din po, medicinal. Medyo hindi ko pa siya napag-aralan. Apo. Pero for Pero sure, nagbubunga rin siya. May nagbu- bunga din siya. pero for sure yung isang kali sa Quezon City, Yan. kaya dito pinangalan yung anonas. Oh. Oh. Nilalagay namin siya sa isang buong mapa. So, Ah, yung sa location ibang niya, pag nilagay buong mo doon, mapa. nandun siya. Opo. So makikita natin yung mga invasive, mangrove area, mangrove species, Opo. or beach forest. Yan. Tapos makikita natin yung dapat taniman kasi walang mga puno. Opo. Ayan, makikita natin yung mga invasive na dapat palitan o alisin para Opo. hindi masira yung environment na isang lugar. Ah, yun pala yung yung usual na isa sa mga activity na ginagawa dito. Opo. Opo. Kasi pag hindi natin maintain, Opo. yung mga invasive is pwede niyang mapatay yung mga native tree natin. Opo. And yun nga, pag namatay siya, makaka-apekto yun sa environment. dito Opo. sa lugar. Kaya mahalaga talaga na na kailangan i-maintain palalo ito. So ito na yung boardwalk. Ayun, mababa din po ba ito kuya? Nasa 250 ano siya, Meter. meters. Ang mababa din po. Okay. Tapos yan, puro na siya mga mangrove species yung mga Ayun. So meron tayong species dito ng nilad. Anilad. Yung Kaya nilad doon ang is, siya yung kung saan nanggaling yung pangalang Maynila. Opo. Nilad. Ito siya. Oh. Ito yung maliliit pa. Saan po ba yung nilad? Ayan, medyo maliliit pa siya. Ayan. Yan yung Ayun. nilad. So, So ayan mga katropa, yung nilad plant. Ito po ba yan? ito lang maliliit. Ayan Ito, po. isa pa to. Ito po no? Apo. Ayan. So yan mga katropa yung nilad plant. Diyan pinangalan yung lungsod ng Maynila sa halamang nilad. Medyo ano pa kasi, Opo. inaayos yung boardwalk. Kaya medyo, Mm, medyo malamig. Pero maganda yung opo, maganda. tanawin dito. Oh, ang ganda po talaga eh. So ayan mga katropa, so dito po tayo sa isa sa mga boardwalk nitong Las Piñas Parañaque Wetland Park na kung saan makikita nyo. So nasa ilalim tayo nitong mga mangroves. Mangroves po kuya no? Mangroves species. So sa Tagalog, bakawan. Yan. So ang daming mga bakawan, napakaganda nitong mga mangroves or mga bakawan. So maraming mga species, maraming mga iba't ibang uri ng ibon ang makikita nyo dito. So napakalaking tulong talaga itong mga mangroves o mga bakawan, dahil ito yung nagsisilbing protection dito po sa mga coastal areas, especially dito po sa Metro Manila. So ayan po kuya, syempre may mga
katropa tayo na hindi familiar dito at gustong mapuntahan itong mga ganitong lugar na to, paano po ba yung visit dito, yung pag-book po ng appointment? Ganun po. Yan. So meron kaming page sa Facebook, Apo. LPPWP. Apo. And nandun na yung email sa Apo. contact number. Apo. So yun yung, meron naman kaming tao na nakatutok talaga Apo. dun sa pagkukuha ng permitting. Kung Apo. may question sila, contact lang nila yung number na nandun. Apo. And yun nga, isasabihin nila kung paano, kung ano yung gagawin mo para yun makakuha ka ng Apo. opportunity na makabisit dito sa site. Apo. Ayun. Kaya naman mga katropa, halina, let's explore at bisitahin itong Las Piñas, Parañaque Wetland Park. Dito lamang po ito sa Metro Manila.